ang win rate ng Fnatic Onyx. Ang odds ng RSG rito ay 8%. Grabe. Napakababa nun, and entering this match, panigurado alam din niya ni Coach Panda na what's your matagal command? na rin namang coach dito sa NBA. In fact, one of the legendary coaches. Kaya naman, ito na siguro yung oras para mag-step up. Especially you're up against one win away. Fnatic Onyx, tinanggal na naman ang choke. This is such a disrespect towards RSG. Sila mismo nagtanggal ng mga heroes nila. I mean, yung Moskov, yeah, sure, it's up against Kusei. And FNOP, they're just wanting to ban the Harit in the Cho. Mind you, sila din mismo yung nag-spam niyan, yung Cho ni Brusco. Pero syempre, may konting respeto pa rin naman. Pero this is just, FNOP saying na hindi namin kailangang tanggalin yung mga jungle picks na lagi nyo tinatanggal. Ayun na. In terms of jungle picks, no, open halos lahat ng ating mga assassins. Ling. Fanny lamang ang tinanggal sa buong first. Ayun na. Ling, oh my goodness. Ito na si Linglong. Oh, This is akala ko si Lingkong. Pwede naman si Lingkong, Si di ba? Lingkong, Oo, men, si Lingkong. Typo. Nagamit na yun. But actually, ang nagulat ako dito, compared to like the games na nakita natin, yung Matilda parang hindi pinansin ng game hindi 1. talaga pinapansin. What was the reason for that? Again, it's just preference at this point, honestly. Specifically for RSG, talagang, I think they're just staying away from those utility heroes kay Light. Kasi talagang kung ikaw si Coach Panda, maintindihan mo rin naman na there's more success with set of heroes on their side. Lalo pa yung mga Edith, yung mga Tigreal, yung mga Cho, na unfortunately nakaban na. So I'm really looking forward to an Edith from RSG. But it's time to go for the Arlot. Promise, okay lang din naman. Yung Arlot, flexible pa rin. Pwede mo lagay sa XP, pwede mo lagay sa Roam. Pero honestly, nami-miss ko yung RSG na hawak nila yung Edith. And this season, ang daming games na ninanakaw ng mga kalaban nila yung Edith away from RSG. And remember, nung playoffs last season, this is something that Echo did. Liquid Echo did against RSG. 2 games nilang kinuha yung Edith, tapos last game binan nila. So, they're recognizing a pattern here for most teams na itong Edith na to, sobrang importante kasi ang laki nung pinuputol mong, kumbaga parang pinuputol mo yung paa ng RSG kasi yung XP tsaka Roam talagang tinatamaan ka agad. And shared yan between Light and Nibor. No? Si Nibor, I think most played din niya dito ang Edith. The last time na napanood ko si Nibor in an RSG game ay talagang tuwing may flicker ang Edith niya ay ginagamit niya ito para pilitin ang mga plays entering the mid lane or kahit anong mga turtle, lord fights. Talagang binuburn niya parati ang kanyang mga flickers. But for now, Fnatic Onyx Philippines securing this Valentina na naging classic na sagot sa isang Paramis. Mukhang matagal ang mga teamfights ngayon with a possible 2 Netherlands. That's a literal, quick answer na ginawa ng Fnatic Onyx Philippines. Kasi, kung tutusin, parang it's kind of like an automatic situation. You don't usually see Faramis being picked in the first phase unless naban yung Valentina or like natanggal talaga completely. But then, the Valentina is open and not only that, kailangan mo pang alalahanin yung Edith dito that just like what Midnight has mentioned, kailangan or talagang natatapesan yung HP bars ng Roman na XP when the Edith is available. Fortunately for them though, there's a silver lining that Julian goes to RSG. Yeah. I still think Julian is one of the best junglers in the current meta. Even if natanggalan ng damage yung upgraded scythe niya, napakasakit pa rin talaga ng bonus damage ng auto-attack niya na empowered. Parang yun yung tipo na, I think this is my personal opinion na parang doon nang gagaling yung chunk of his burst damage sa early level 3 power spike niya. Yeah. Ang kaganda kasi ng Julian, nandyan yung capability mo to burst the turtle kapag nag-buff pa yung kalaban mong jungler. And also you can just gank the XP na hindi mo hinihintay yung level 4 mo. Kasi level 3 yung power spike na hinihintay mo kay Julian. So you can just go to the side lane as fast as possible para ma-make sure mo na mas maaga yung positioning nyo sa turtle. But the thing is, yeah, sure, merong Julian dito yung RSG, but they also have to fight into the netherrealm of Fnatic Onyx. And usually mga Julian players, bad trip yan sa mga Faramis kasi yung ko-comboin mo, pag finul combo mo, pag netherrealm, syempre wala ka ning dash. Diba? 6 seconds yun. So, hahabulin ka pa nung mga boosted na mga multo. At saka sa totoo lang, hindi talaga naapektuhan ng cooldown reduction ng Julian, di ba? Talagang flat 6 seconds ang binabatuhan niya at some point. At yung empowered na mga attacks niya talaga napakasakit pa rin at this point. And with that is masasabi natin na yung Netherlands ng Faramis na mananakaw ng Valentina, nakaka-bad trip talaga yun if you're the Julian kasi nakaw pa yung makukuha niya. Ang question dito is palulusutin ba nila yung Claude? Kasi RSG, they have the chance of picking up the Claude or the Moskov. Wala na pala yung Moskov. So either Claude, ano pa ba maganda nilang option for your RSG? Maybe the Kari? Ooh, okay, Kufraban. Full respect sa pinaka-successful na hero ni Light sa kanyang career history.
So again, going back to the question, will RSG get the Claude here? Kasi if hindi, you're gonna give it to FNOP and may babasag nung Netherrealm. It's also a hero na walang reliable catch ang RSG. Yes, meron silang Final Slash, meron silang knock up mula rin sa Enhanced Chains, Pero hindi targeted. pero hindi targeted. Yun lang yung medyo mahirap for RSG. Actually hindi nga eh, baka nga ang gawin ng FNOP dito, kuha pa sila ng Kaja. Kuha pa sila ng Kaja, Tigreal, tas parehas na nila ng Beatrix. And that's gonna be very interesting, no? Kasi in terms of Kaja, si Light din na nagdala niyan. I think yung Kaja carry na nakita natin, isang Kaja carry sa buong MPL regular season 49 ang galing din sa RSG. Pero Claude, ang kanilang kukunin. Sa tingin mo may oras pa ba para sa Melissa dito if you're Fnatic Onyx? Or alis na ba to? Wala Ay, alis, nakababa wala si alis. I think Melissa or kuha sila ng Mino Beatrix, honestly. Ganda ng Mino Beatrix dito. Beatrix wins the lane versus the Claude, and also wala kang pake doon sa Netherrealm kasi meron kang bombardment, Oh, and also dalawa yung pa yun. Mino's Fury. Kumbaga, nibiru sa Passion with the Bennett's Rage, yun yung quick combo, tapos banat-banat ka na lang. Sigurado pasad yung Netherrealm doon. Yeah. Very weird kung mag-1-1 dito si Kelra. May Faramis, so... Parang flex na yun eh, no? Kapag ka ultra nag-1-1 flex ka na pa yun. dito, tapos nanalo ka, Oo, parang boss, ang galing ko. eto na yun eh. Ako na to eh. Ang galing ko masyado the gold standard. Actually, I'm dinidiscard niya yun. Beatrix and Akai. Okay. Oy! I like this! Akai. I was expecting the Mino, pero this is something that they can work with. Yung Akai, ang ganagandahan dito is pwede mo itulak yung mga multo. And also, it's useful versus the Claude kasi kapag nag-Blazing Do It, first skill lang yung puhunan mo para manakap mo yung Claude and makancel yung Blazing Do It. Oo, tsaka in case na hindi tumama yung first skill mo, pwede mo ring ilayo mismo yung Blazing Do It na ultimate box out technique. And I think during the mid days or the middle days of the Ube meta, naging sagot din itong Akai na nilalayo yung mga sustain or mga hilo. Kumbaga parang panira talaga ng formation ang isang Akai roam. Walang hero si Light Kaja, Grab, Gatawat. Okay, it's something that they can work with. At least may threat dito sa Beatrix on the backline. Hindi ko lang sure kung mag-vengeance rito or revitalize. I would say Vengeance sounds more plausible for RSG. Pero with the Revitalize, mas malakas yung mga kanilang power spike sa late game kasi yung group of potential nila ay talagang through the roof. Stonks ang lineup ng RSG pagdating sa late game. Akai has been the addition para sa Fnatic Onyx Philippines to make history and get 12-0 si Brusco ang gagamit niyan together with Kelra using the Beatrix. Barigatot Katsa is gonna be utilized by Light. Isama mo pa itong si Kosei that had to pick up the Claude, especially when they had the Faramis on their side. A crucial game for RSG to take this to game number 3 or Fnatic Onyx Philippines to take the history for MPL Philippines. Casters, pasok. Oras na ulit para magtapat ang ating dalawang kupunan. Again, we have a lot na kailangang abangan para dito sa kanilang magiging performance. Ate Moshantel and Brigida para dito sa ating game number 2. At may mga heroes. Yes! At may hero pala na bumalik na ulit. Pakiramdam ko ano to eh, may halong paguluhan ng laban at pabilisang makahanap ng mga targets na pinaka-crucial para dito sa magkabilang kupunan na feel ko ay pareho naman nilang kayang gawin lalo pa at may link naman sa side ng Fnatic Onyx and meron namang capabilities mang backline ang RSG. Marami rin pa nga yata yun kasi Avatar of Guardian tsaka Blazing Duet yung pwede nilang Oo nga. gamitin eh. Tsaka meron pa sila dito nga Final Slash. So parang layering of skills na lang ang magiging struggle dito or kailangan bantayan ng RSG para talaga maging effective. Yep. So kanina game number 1, tama ba? Parang talagang nadikta ng Fnatic Onyx Philippines yung naging sitwasyon or Yep. tempo. Yes, at ngayon parang nakita natin gusto na naman yata i-replicate yun ng Fnatic Onyx. Kahapon pa man din ay nakita natin kung gaano ka na mamanage ng maganda ni Super Friends palagi ang early game with this Valentina na once again ay hawak-hawak niya. So agad-agad ngayon pa lang nakikita natin ang pagsugod ng Fnatic Onyx in an attempt to take out Light. Pero mukhang mapaparusahan pa sila noon at si Brusco ang unang mawawala. Pero mababawian din naman sila kaso maging si Kirk ay mahahanap pala dito ni Irad. Oh, Eradicator now is a double kill para dito sa ating laban. So akala natin makakakuha ng kill si Kiko sa time na yun eh. Ay! Stop! Sabi niya. Stop! Hindi natin nakitang lumabas ang arf-arf doon or yung elepante o kung ano man talagang natakasan na ron ni Super Prince. Well, understandable nga naman yung idea kung bakit na yun ang ginawa ng Fnatic Onyx pero parang kailangan yata nating isaisip din yung sustain na hawak-hawak kasi rito ng isang Gatot Kacha. May revitalize pa siya na hawak-hawak din kanina. Even sa Siya Emblem mismo. builds, diba? Kita naman natin kung gaano nila gustong mag-invest sa pagpapakulat. Even yata si Kusei rito ay naka-tenacity doon sa kanyang emblem. So parang gusto lang talagang itawid ng RSG yung early game as much as possible. So ibig sabihin niya talagang si Kusei yung pinakapagkukuhanan nila ng damage. Mamaya even Irad kaya sila naging aggressive. So naging maganda talaga para sa kanila. Nagkaroon ng 2 kills kanina. So
ayan, yung laban ni Jose at ni Kyle sa may bottom lane, para mamaya pa natin makikita. Nagpakita lang na ng preview. Parang sa pelikula yan ang trailer. Oo, tsaka ano, naki-extra muna doon si Goldcamp, tapos napunta pa siya kay Kelra. So ano yun, episode 1. Oh, episode 1, to be continued next time, yung kanilang episode 2. So dito muna tayo sa ating pinakapanonoorin is Yes. yung Turtle. So iniisip ko kung paano dito yung magiging setup ni Brusco eh. Actually, even for Nibor, sino kayang hahawiin? Op, Sino box kaya lang. sino kayang uunahin din? Kasi dito yung typical na light on a pick of type of roamer na merong isang target lang na hahanapin na parang hindi rin naman sobrang magiging masusunod kapag ganito yung composition ng kalaban. Pero si Super Prince, sino pa nga bang magandang hanapin sa ganitong Ayun na si sitwasyon? Brusco. Wala na agad ang mid laner pero nandito na yung heavy spin. Irad pa rin ang makaka-retry noon at mukhang gusto natin itong ipagpatuloy ng RSG Philippines Avatar of Guardian pero hindi tumama at makaka-out naman ang Fnatic Onyx. Task Force RSJ, talagang nakatas sa kanila ngayon. Napigilan yung sinasabi na aggression na pinakita kanina ng Fnatic Onyx Philippines. Everything was on point. Even Brusco ng time na yun, parang yung attempt niya para doon sa kanyang ultimate is para makapag-retry. Oo. Ayan ang ating skin, by the way. Ayan, Oo. Akai Happy birthday. enters the scene with the 8th anniversary skin. Wow. Sa buong season 14, 75 hero nang nakita na, tinagal, 75 hero na ang nakikita nating inilabas dito sa Land of Dawn. Happy birthday MLBB talaga, isa-isang nagbabalikan ang mga heroes at sobrang sayang isipin. Na ganito na rin tayo ka-competitive at ka-unpredictable pagdating sa ating MPL Philippines. Pero yun na nga, para sa RSG naman yata ay medyo nakapa nila yung idea or medyo in some ways ay na-predict na rin nila yung gustong mangyari ng Fnatic Onyx. O parang dina-download nila yung game ng Fnatic Onyx Philippines kasi nakapwesto. And alam nila yung strengths ng kanilang lineup. So again, sinabi natin dito for RSG, isa sila sa mga teams na talaga mabilis din mag-adapt. Yes. Pagdating doon sa pinaka-play ng kanilang kalaban. And we also have to take note na yung kanilang hit composition dito is pagalingan lang talaga na maune. Oo, gusto ko pa naman yung sinabi mo kanina na kaya tayo napapadalas makakita ng mga tatlo eh. Kasi minsan napakabilis mag-adapt at mag-adjust ng mga teams natin. Nagkakapalitan Oo o nga eh. nagkakabaliktaran yung kumbaga sistema ng mga laro. O tsaka, di ba sabi natin, itong game na to magke-create ka ng history. Pero pwede rin maging history repeats itself kasi last time na may gusto Oo. sana mag-break ng streak. Ayun, magtuloy na streak or ng basta yun, napigilan ng RSG. Oo, may ganung history talaga ang RSG na kailangan nating bantayan na maigi. Lalo pat ngayon si Brusco na naman yata ang kanilang pamamataan na poke siya at medyo mababa ang kanyang buhay bago pa tayo magsimula rito sa turtle fight at hindi na naman yata o talagang mag-iingat na si Super Prince this time around pero imbis na si Super Prince si Brusco na naman ang gusto nilang unahin. Final slash at the force out na yung kinopia na Netherrealm. Avatar of Guardian talaga mapapalayo na lang lahat ng mga miyembro ng Fnatic Onyx at walang ka-contest na turtle para sa RSG. Parang nagbaliktad ngayon yung sitwasyon ng ating laban. By the way, kasi kanina game number 1, ganito yung ginagawa ng Fnatic Onyx Philippines sa RSG. Ngayon naman, talaga nag-group up. Yung mga players, narinig natin yung conceal. Okay, na-defensa, alam pa rin ito sa baba. Uy, gusto talaga nilang laban ito. Under the turret blazing duet, lahat na inilabas pa. Ay! Maging yung Netherrealm, kaya naman si Brusco tutumba na. Maging si Kelra. At yung Elefante, abot pa kay Super Prince at 4 ang tutumba mula sa side ng Fnatic Onyx. Akala natin dedepensa lang ng Fnatic Onyx Philippines pero alam ng RSG na kaya na natin to men. Pasukin na natin at yun na yun. Yun din yung in-game code giveaway pala natin. Yun na yun. Oh. Nakalamang na ang RSG laban dito sa Fnatic. Dito pala nila gustong idaan yung mga pagpapakunat, yung mga pagmamatapang na nakita natin na idea ng RSG. Pero final slash hindi kumonekta doon. Maaabutan pa ba ni Aqua? Avatar of Guardian talagang ilalaban. Sinugod, hinabol, pero nakatakas naman. O, doon yung si mga, Kinko. alam mo yung mga gato nga advanced na technique na ginagawa nila at na biglang tumatalon. Ibig Oo. sabihin, yung same lang na talagang pumapwesto siya ng nauuna and pinapredict niya kung saan dadaan yung players. Nagkataon lang na hindi umabot kanina. So look at the items, by the way. Lamang lang ng very minimum. Dito or minimal pala si Kelra. Laban dito kay Kusei. Pero sa ibang areas, majority, lamang yung RSG. Oo. And meron na tayong Feather of Heaven para kay Irad. Oo, tsaka grabe yung pa-Holy Crystal na rin agad-agad. Ay! 4-0 ang standing dito ni Irad. Sakit niyan. Maganda ang nakuha nilang early game. Parang hindi niya kinailangan ni isang beses problemahin yung espasyo, yung pagkuha ng mga turtle objectives kasi sobrang nakukover siya dito nung kanyang mga kasama. And yung paulit-ulit na nakikita nating scenario na may isang player talaga rito ang RSG na iniipit o fino-force out ng skills. Parang nakikinabang sila ng sobra doon at eto na naman! Ayun na naman, yung sinasabi natin, unstoppable na para dito sa side ng RSG. Tsaka parang parang
interconnected yung mga Oo. desisyon ngayon ng RSG kasi habang pina-final slash, tumatalon na yung ano, yung gatot. Gusto ko yung ina-act out talaga natin Oo. siya ngayon. Kasi ang dami, grabe oh, ayan. Oo, di ba? Natontlas, bigla nahilo. Oo, ikaw din. Baka umupo ka kaya muna dyan. Kasi medyo 7 minutes pa lang tayo rito sa laban natin. Talagang napapatayo na si Ate mo Chantel eh. Pero kukuha muna ng tore ngayon ng RSG. Push ko dito, makakahanap pa ng target. Wow! Naiwasan Oo. ng RSG. Sabi niya, teka lang, mamaya pa ihanda, mamaya na magkaka-birthday. At yung birthday! Teka lang, kasi mukhang mas magiging masaya ang Fnatic Onyx doon dahil shutdown onto Irad ang kanilang Ay, pero si nahanap King sa Kong, bandang gitna. Pero si King Kong mababawian nga rin ba? Tempest of Blaze at mabubuhay pa naman. Pero still, yung core or yung jungler dito ng RSG yung nahanap ng Fnatic Onyx. Oh, knowing na meron na rin damage din Fnatic Onyx Philippines, kailangan bilisan na ng RSG. Okay, tatalon na naman. Tatalon na naman. Inabutan yung panda. Teka lang, swimming, diving. Teka lang, hindi yata aabot dun sa ilog kasi may nether realm tapos nakatumba pa siya doon sa may katabi ng pader. Kaya naman, hindi na inilaban muna ng Fnatic Onyx. Bawian lang kung bawian dito sa dalawang kupunan. Oo, at saka na dito, parang nagkakaroon na tayo ng medyo idea kung ano gusto gawin ng Fnatic Onyx Philippines. Parang papakita sila sa Glenn para magkakaroon ng engage from RSG. Habang si King Kong nandun na sa mga gilid. Oo. Parang kuha lang siya ng mga minion wave. Ngayon, alam din ng RSG. Kasi dito Oo. tayo sa may purple buff. Oo. Dito tayo sa minigame number 1. Oh, grabe kasing pakiramdaman to eh. Yung ginagawa na naman nila paulit-ulit at nawasiwas na naman. Mabuti na lang at malayo-layo ang ibang mga miyembro ng RSG Philippines. Pero sa kalagitnaan din naman ng lahat ng nakikita natin, pakiramdam ko medyo tinatry na lang din to i-minimize ng Fnatic Onyx. Pinapadala nila paulit-ulit si King Kong na, sige, kuha ka na lang muna dun sa Oh, mga mamaya party." naman. Oo. Oh, parang kung maririnig natin yung mic check, jokes aside. Parang ano muna yun. Oo. So, mamaya na kayo mag-ano. Pero totoo naman kasi ganun yung mga mic check. Men, di ba? mga ganun. Mamaya na. Diyan ka muna. Gilid. Ganyan. Pero yung gilid muna si King Kong. Yan yung gusto natin sabihin. Tama. Habang sa RSG, Task Force RSG, bakit hindi natin harapan lahat ng mga players dito na Fnatic Onyx Philippines? Oy, teka lang, hindi yata ako connecta doon yung Bennett's Rage. Pero joke lang kasi si Nibor ang unang mawawala. May Zikr pa doon. Zikr kaya Ay, si naman King hindi Kong, rin siya mabibigyan. Pero teka lang, si King Kong mula doon sa likod. Makukuha pa ang Lord Objective mula sa RSG. At si Kusei ay nahanap na rin nila ngayon si Irad ay susunod pa yata. Double kill for King Kong at nag-flicker pa si Kelra. Taking down na Aqua. And si Light na lang mag-isa. Pero hindi na rin siya papakilaman ng Fnatic Onyx. Para napadaan lang nakuha pa ni King Kong, but yun yung plano. It's the plan na gustong gawin ng Fnatic Onyx Philippines. Magbigay lang tayo na space dun sa mga players or sa ibang mga heroes. Kuhanin natin ang atensyon ng RSG habang kukuhanin natin yung Lord. Isipin mo yun. Talagang bumuelo lang si King Kong eh. Sabi niya, kanina pa ako nandun sa mga tore. Kanina pa ako Kanina pa ako nakakasali. nandito, gusto ko na bumaba. Gusto ko na bumaba, gusto ko na Baba na maghanap. ako. Yan. At hindi nga kill yung una niyang hinanap pagbaba. Objective na talagang napaka-crucial sana for RSG kasi sobrang ma-establish mo na yung map control, yung mga iba pang mga tore na hindi mo pa nako-convert. Doon mo na sana talaga mamamaximize. Pero ngayon sila pa ang nasa opensa. RSG pa ang kinakailangan na humanap ng depensa. Pero may nabalibag! At ang ganda ng sagot ng Avatar of Guardian. Kaso mukhang na-isolate na at nagkalat na talaga ang teamfight Ayun na naman natin. siya. Both Light and Irad are down. Nibor makakahanap dito ng final slash. Pero mukhang makunat-kunat yata yun. Si Kirk hindi nila matatapatan ng sapat na damage. At mag-out na muna ang ibang miyembro ng RSG. So dalawa na patay ng side ng Fnatic Onyx Philippines noong time na yun. Again, lumamang na sila. 2.2k. Kanina, 1 point something Oo. para dito sa RSG. So 8-11 yung naging score natin. 11 minutes pa lang. Pero grabe nararamdaman na natin yung Oo. damage ng mga players. So kailangan ipilit din dito ng RSG na as much as possible. Walang masirang tore Oo. sa kanila. We have the Blade Armor for Kirk. So haharapan niya mamaya. Ayun na. Okay. Haharapan niya mamaya si Kusei. So kung ikaw yung RSG ngayon, pauuwiin mo ba yung mga tumatakbong players ngayon ng FNOP? Ay, napawin! Wind of Nature! Ay, napuwing din ako. Hindi napawid at na mukhang ito na yung senyalis talaga na hindi na muna lalaban ang Fnatic Pre, Onyx. wala akong Wind of Nature. Ano to, pag-iingat at disiplina kasi dito mo rin nare-realize so far na isang maliit na pagkakamali lang ay parang ang hirap magawa kontra sa ganitong kupunan ng Fnatic Onyx kasi sobrang pwede nilang i-punish yun. Sobrang pwede nilang baliktarin yung sitwasyon which is exactly kung ano yung nakikita natin. So, RSG na naman yung kailangan nating tanungin at hanapan ng way na baliktarin at bawiin lahat ng ito na feel ko naman ay meron pa rin chance kasi ang dami Oo. nilang pang counter-engage. As long as makonnect dito ni Light yung Avatar of the Guardian, pwedeng pumasok na sila anytime. Pero kailangan nilang bantayan kasi dito si Kusei.
Si Kusei, pag natamaan kasi siya isang Tempest of Blades, Oo. kahit maka-BMI out siya, pwede siyang habulin kapag kunwari kahit 2 blades. Oo. Masakit yun eh. 301 si King Kong, by the way, para yun sa ating laban. So again, it's more of, hindi siya just map awareness. Yung awareness din kung ano yung mga available na resources. Ayun, nagpakita lang. Pinag-uusapan natin si King Kong tsaka si Irad. Masakit na nga rin pala si Kelra dito sa laban natin. Nakabawi naman ng HP rito si Irad kahit papano. Kaso wow! Sumakto yung ipit! At hindi na yata nakapag-contest doon si Irad na inapit pa ng final slash. Pero napakaraming palitan ng Netherrealm. At ngayon naman ay mukhang mababurn na rin yung sa side ng RSG. Gusto Ay! namang ilaban ito ng Fnatic Onyx. Mukhang no. Nakuha naman nila yung Lord Ay! Objective. Lumusot na naman si Renner's Apathy. Out na talaga for RSG. Okay, so nice attempt sana para dito sa RSG. Parang given na yun yung gagawin nila. For a F-Nop, for Brusco. Talagang hinarangay niya dito yung dadating from RSG. Kaya naman meron silang Lord. So again, para dito sa ating game, merong kitang side ng RSG para dumepensa. Although, isa na lang yung kanilang inhibitor turret na kinakapitan. At if ever man, na hindi madepensahan to ng RSG, ire-remind ko lang lahat ng nanonood ngayon na pag nanalo ang Fnatic Onyx Philippines, sila na ang may hawak ng may pinakamahabang win streak sa history ng MPL. Mabigat ang responsibilidad ngayon ng RSG kung gusto nilang ibigay o pigilan ang posibilidad na yon, making history for Fnatic Onyx na by this time ay pakiramdam ko napakataas na talaga ng magiging damage output. Kailangan respetuhin ng sobra. Oh! And yung mga kaninang nakikita natin na sobrang naging aggressive lang na place ng RSG, parang sabi ni Brusco, okay, medyo nakakapako na yata, saan tayo dapat pumwesto Nagkakaroon na siya ng mas magagandang targets with the heavy spin right now. Natansya na niya kung paano yung sukat ng isang akay para dun sa mga bush. Yes. Para pagtalo niya, diretso na. Baka makuryente yung screen natin Huwag naman. But yeah, jokes aside. Yung mga ganong klaseng plays kasi from Fnatic Onyx Philippines, pwede ba kasi sila tumalon ng malalayo. So items, dumating na tayo sa point na Brigida na parang nag-aantay na lang sila mag-full item. Yep. But for King Kong, full item na siya. Si Irad ay waiting for another hero tuloy. Another item. Tsaka at very easy ko say ay hawak-hawak na rin yung Wind of Nature. So pwede na silang magkaroon ng palitan dito ng medyo delikado rin na mga plays just in case na pumilit din ang Fnatic Onyx. Na tingin ko ay hindi naman din panghihinayangan nila ng sobra kasi ultimo nga rito sa purple buff, parang ayaw na talaga nilang iabot ng basta-basta sa side ng RSG. Pero gusto talaga itong i-secure ng RSG for themselves kaso hindi ito pagbibigyan ng Fnatic Onyx. Oo, mahirap din kasi talaga kasi again, 7 kills dito si Irada. So, panagkaroon ng magandang timing for them or probably, ang ginawa din ng Fnatic Onyx Philippines. Sige, tignan nga natin kung ano mas mahalaga para dito sa RSG. Yung purple buff ni Irad or mag-red 3 para dun sa, or para wala mamaya dun sa may Lord. So, ang pinili dito ng RSG is magkaroon ng red 3. So, ibig sabihin yan, itatry nila i-contest yung next na Lord na nag-spawn na ngayon, kaya yung kanilang movement is magfo-forward. So, ano kaya, magkakabigayin ba ito agad or dance muna? Ay, pwede, tansyahan. Kanina nga si King Kong, King Kong poked you. Kanina lang doon sa mga members ng RSG. Tapos hindi naman niya sobrang pinagpumilit. Pero ang sakit-sakit na rin dito na naipapamalas talaga na damage. Ayun na! 2-man final slash! Hindi man lang tayo pinatapos doon sa kung ano man yung sinasabi natin kanina. Naiwasan yung Bennett's Rage pero tuloy ang laban kasi yung heavy spin ay naikumit na rin. At mukhang naapunta pa sa RSG ng ganun lang kabilis. Yung Lord Objective na akala natin ay paghihirapan nila. Parang nagulat din si King Kong. Hala, biglang meron nag-final slash dito sa akin. So nahanap talaga at nakita dito ng RSG kung nasaan yung pattern na pumupunta si King Kong. Hindi na daw nila papayagan. Kung dumaplis kanina yung Lord, this time around, sa kanila mapupunta. At kung pinaalala natin, na Fnatic Onyx Philippines yung may panibagong stake pa nagkataon. Sila yung may history. RSG ang pumigil sa Echo last time para maabot yung 12 na streak sana. So, panoorin muna natin ang ating Infinix Instant Replay. What really happened there? Ayan teka, slow muna natin to. Tutukan nyo si Nibor, guys. Wushung! Dala-dalawa. Flash. At napakabilis. At nangyari na. Nangyari na ang nangyari. Para dito sa RSG, silang lamang in terms of goal, meron silang Lord sa may bottom lane. Okay. Probably ay ma-replicate nila yung sitwasyon ng base ng kanilang koponan. Ay, may sarili laban sa may tabi. Ay! Teka lang, Winter Dungeon, kaso mukhang sasalubungin niya doon. Ay! Oh my Teka lang, goodness gracious! naka-immortality ba siya? Hindi ko na alam kung ano mangyayari. Teka lang, nakabili siya ng ibang item. Nabuhay pa doon! Si Irad! At ang laban sa baba, magpapatuloy bigla. Super Prince is down! Nandun na rin yung Blazing Duel. Netherrealm na cancel out, pero meron pa palang ni Vitalize. At ngayon, nilalaban pa talaga ito ng RSG, pero nandito na rin sa baba si Nakel.
RSG. Isa naman para dito sa side ng Fnatic Connect Philippines. Grabe nangyari doon sa may top lane. Lahat ng mga pwedeng pindutin. Napindot na ni King Kong at saka ni Super Prince nung time na yun. Pero nagkaroon ng casualty nga. So magandang depensa para dito sa Fnatic Connect Philippines. Parang hindi na advisable yung mga deadly gaming, mga deadly teamfight kasi parang delikado para dito sa mga players pagka naiwan ka mag-isa. Oo, teka lang, anong mga pinamili doon ni Irad? Oo nga eh. Tsaka parang nag-wave to the earth pa siya. Kung ano man tayo. Wait to the earth, teka lang, ay ito! Ano na nagre-rev, papasok? nagre-rev. Hinabol at nag-attempt si Brusco. Pero mabilis ang sagot na rin. Sa, ano na to, gising na ang diwa ng Oo. dalawang teams natin. Wala na talagang gustong maging o mahuli ng kagaya na lang nung nangyari kay King Yung Kong. recall kasi ng Fnatic Connect Philippines, pa-lightning eh. Parang sinasalo nila pag... Di ba parang sinasalo yung isang skill. So ito, sinabi natin kanina, in terms of items, paano na lang to, pagandahan ng mga pwedeng ipon. Oo. Padamihan ng ipon na lang to kung sinong pinakamasinop. Yes, tingnan mo. Ayan. May ano pa siya, nagkaroon pa siya bigla ng Nagko-concentrated energy. Diba? So, Oo nga, no. ano to? Wow, the switching. Oo, sa kanya yan, parang, anong tawag nga doon? Impulse buying. Wow. Ano Parang yan? kailangan ko nito. Oh, Parang dalawa kalaman ko. Parang Deserve kailangan ko ko ng to. balik buhay. Deserve niya Oh, to. kailangan ko nga maging fresh. Para maging fresh yung mga mage, guys. Concentrated energy. Ano yun? Huwag kayong manghinayang. Pagka nakikita nyo kailangan nyo naman mapapakinabangan nyo, deserve niya yan. Oo. At yun, Ito, mapapakinabangan talaga nila yung Oo, Lord. sobra. Pag nakuha nila yan. Pero thank you tuloy, Remind you guys na 20 minutes na nilaban natin, ha? Medyo mahirap ng depensahan. Oo. Yung minion wave na bit-bit. Oo. Pero parang mahirap din depensahan. Kapag merong tumatay na split push Yes. dito na player from Fnatic Connect Philippines. Ako. So na-reveal na nandun na sa may bottom lane si Kusei. Oo. EGG kaya ito? Naku, umuwi rin si Brusco pansamantala. Kinailangan niya munang makapag-regen dahil din napakaganda nung mga naibatong skills sa kanya dito ng RSG Philippines. So nagpapakiramdaman lang tayo dito sa Lord pit natin, pero ang Fnatic Onyx very consistent doon sa ginagawa nila sa ibang mga waves. Oo nga. Yun sa mga minamanage nila na parang nagiging dahilan kung bakit nagiging slightly hesitant ang RSG niya nagbago na mag-commit. kalahati Pero yung this time buhay na yata, Lord. no, sabi nila, okay, manageable Ay, pa. na-reset. Ay, naku, hindi pa din. Oh, akala natin yung mga ganyan kung naitutuloy na talagang akala mo, Gina, yung Tori yata sa gitna ng side ng Fnatic Connect Philippines ay isang hit na lang pero may clear yung minion wave. Okay, so dami na natin pinapatayan. Pinapatayan din natin kung itutuloy pa talaga yung Lord. May wishing natin dito sa Super Prince. Pero wala pa rin mangyayari. Wala pa rin. Hinihintay pa rin natin dito mama doon. Ang Ayun, final ayun, stand ayun, laban ayun, ng Cardinal ayun, ayun, Coco. Mukhang is go time for Fnatic Onyx at ipapalag na yata nila ito. Revitalize para kay Light. King Kong dito naghahanap lang ng mga pwedeng tusukin pero yung Lord binurst down na Ay. ni Chantel. Yung palang gustong gawin ng Fnatic Connect Philippines. Guluhin lang natin yung pattern. Guluhin lang natin yung depensa. At saka tayo o-opensa para kuhanin yung Lord. Again, medyo mahirap na to para depensahan ng RSG. Yung kanilang taga-free hit is gonna be Kusei. Pero parang hindi mo siya gusto mag-front. Kasi gusto mo mga biglang yung Blazing Duet. Oo. Si Ako din, hindi masyado pwede mag-front para mag-spam ng kanyang mga Ghost Bursters. Kasi pwede siyang hatakin anytime ni Kirk even. Oo, hindi mo rin gusto naman na iba to agad-agad ang Blazing Duet right before anything, not unless yung waves ay mamanage na rin dito ng RSG ng maigi kasi as far as nakita natin to, Fnatic Onyx, mukhang the plan is talagang pagsabay-sabayin na. Pareho pa naman sila ng nagiging or ng current status pagdating sa natitirang inhibitor turret, so hindi naman ito magiging masyadong mahirap na task para dito sa kanila. Makakayanan ba ito ng task force? Makakadepensa ba sila? Ito na ba yun? Kumakatok ang Fnatic Onyx, yung Lord ay napakakunat, kailangan muna nila bigyan ng atensyon. Pero Oo kailan nga to. ba magsisimula ng laban ng Fnatic Onyx? Kasi mukhang ibang hinatak nila. Si Brusco yun, na-force out na rin yung Netherrealm, pero teka, medyo napalo. Okay, kalahati na yung boy. Mabilis na madedepensa na sa RSG. By the way, yung Lord. So, hahabol ba ang mga players dito ng RSG? Look at Aqua, naghahanap ng pwedeng puntahan. So, eto na naman. Kakaibang depensa ang pinakita dito ng RSG. Kasi kahit yung Tori nila sa gitna, Brigida, hindi pa rin nasira. Sumigaw na rin ang mga Raiders ng defense. Defense! At mukhang ito ang kinakailangan ng RSG ngayon. Commendable actually yung kanilang naging Sobra. management doon na sabay-sabay yung waves ng Fnatic Onyx pero yung Lord na prayo nila at na-manage din nila yung nag-a-attempt na King Kong na mang Sa may pressure gilid, din no? sa gilid. Oh, so parang alam na alam nila kung saan ang kailangang puntahan laban dito sa Fnatic Connect Philippines. Ayan na. Uy, Magkakakita. Sino mahuli? Nakonekta kay Super Friends kasi Universe Passion ay medyo sumakto. Iradis down. May Wind of Nature na rin na nagmumula kay Kelder na nakahanap na rin ng way out. And si Kusei, inabutan pa. Double kill for Kirk at mukhang magkakaubusan na. Nakabalik si Kelder dito at isa na lang ang natitira. Wala na pala. Nakarespawn
depensa ngayon para sa RSG. Gaya na sinabi natin, this is a battle para sa history of the making, para sa Fnatic Onyx Philippines. At historya na nga ba ito na may susulat ng Fnatic Onyx dahil Aqua is down at base ang sunod. Ipagpapatuloy nila ang winning streak. Itutuloy ang lagitik ng kidlat. Tingnan nyo kami ngayon. Kami ang team na hindi pa natatalo ng 12 times sa tournament na to. Hindi ko na kinaya. Inano ba nila? Binuo sila yung action sa mga dulo-dulo. Oo, kasi kailangan nilang namnamin. Again, kailangan nilang namnamin.